Hello mga katonggots, welcome to Tita Mike's Kitchen. Hindi ka sarapan, pwede na. Ito nga nagluto tayo ng laing. Nagka-crave daw kasi si Alan ng laing. So, it's my second time. Natatakot kasi ako, baka Makati na naman. Yung una ko kasi luto ay Makati. So, kumatiba ang aking bunganga. Ngayon, well, malalaman natin mamaya. So, ito na nga. Mantika. Gigisa na natin yung bawang, sibuyas. Thanks, Ateng. Galing kay Ateng tong sibuyas sa Nueva Ecija pa yan. Kaya, masarap. Char. Tapos, pagkatapos nating gisahin tong sibuyas, susunod na natin syempre yung bawang. Yan. Tapos, eto nga pala, yung isa na yon ay luya. So, instead na chop-chopping ko siya, ganyanan ko na lang siya, pinitpit ko lang siya kasi hindi mahilig si Alan sa... So, pag naluto, madali natin siyang tanggalin. At hindi niya malalasahan masyado yung luya. Okay na yung ganyan. Pantanggalan sa rin yan, di ba? So, ayun, isa-isa lang hanggang sa maging ano na siya, translucent yung ating sibuyas. And ilalagyan natin siya ng ito na yung karne, yung natira-tira kong mga baboy sa ref. So nagtira talaga ako before, hindi ko inuubos yung mga magluluto ko adobo, hindi ko lulutuin lahat, magtitira ako mga 2 pirasong hiwa. Hanggang sa makaipon ako ng ganyang kadami. So, sangkot siya lang natin siya. Hanggang sa medyo maluto-luto na siya. Yung iba, nilalagyan nila ng so, dahil wala kaming dilis, walang dilis. And after nung baboy, eto nga pala yung ginamit ko this time, yung dried gabi, no? Sa grocery meron yan sa SM. Save. Si Dison. First time kong gagamitin itong Dison, 109 lang to. Pero hindi ko lulutuin lahat kasi parang madami siya for dalawa lang naman kami. So, this is 100 lang, no? So, mura na yun. Pero kung gusto nyo sa palengke, sila ko sure kung paano tanggalin yung katinong iba. Kasi kailangan tuyo yan. Yung iba ginagawa nila, hinuhugasan nila. But itong gabi na to, hindi ko siya tingnan natin kung hindi talaga siya makati. And then, nilagyan ko siya ng konting bagoong for additional flavor. Kung may dilis kayo, no, pwede nyo ilagay. So, ito, isa-isa lang, sangkot siya. Yan. Lutuin natin ng konti yung bagoong kasi may allergy din si Alan dyan. Pero naka-ready niya yung kanyang cetirizine. Okay. Kasi nga may hipon pa, di ba? Nakita nyo naman sa unahan ng video, di ba? Yan. Sangkot siya. And now, ano sa palagay nyo ang gagawin natin? Ito na nga. Lalagyan natin siya ng gata. Itong gata na to, natira lang to last time nung may niluto akong may gata. So, almost kalahating pack pa siya. So, for the meantime, yan muna yung ilalagay natin. Pampalambot din to ng, ang pangalan yan, aboy pa. Then, we will mix some more water. Siguro mga 1.5 cup lang yan, ha. So, wag nating damihan agad kasi baka maglusak-lusak yung ating dahon ng gabi. Magmukha na siyang paste. Ayoko nung pasty na ano eh. Alam mo yun, yung hindi mo na makita yung dahon. May nakita kasi akong chef pa yun
Tapos ganun siya magluto. Nasobrahan siya ng pakulo. So, eto, kumukulo na nga. Lalagyan na natin yung half pack lang netong ano pangalan yan? Gabi. Yan. So, make sure lang na nakalubog lahat siya doon sa liquid para lumambot. So, papalambutin natin siya for around mga 20 to 30 minutes. Makikita nyo na paglantan-lantan na yung dahon, di ba? So, yung water naman, kung sa palagay nyo, ito kasi depende sa inyo ha. Dagdag lang siya ng paunti-unti. Huwag yung sangkatutak agad yung lalagay nyo ha. Para matansya nyo rin kung dadagdagan pa ba or hindi liquid or yung water. So, ito, ang ginagawa ko ngayon is, tinatry kong i-soak lahat yung, ang pangalan yan, yung dahon dyan sa ating liquid, sa gata na may tubig. So, this will serve parang pangalawang gata na, ano. So, palalambutin muna natin siya. Simmer natin siya mga 20 to 30 minutes. So, yun, no. Make sure talaga na nakalubog siya para moist lahat yung part. Equal ang pagkakaluto ng bawat tibla nung dahon ng gabi na to. So, yan. Tapos, pero alam nyo, since medyo malayo din kasi yung talipapa dito sa amin, kaya yun lang yung nabili ko. Yung mga Tetra Pak na gata. Syempre, kung gusto niyo talaga yung nagmamantika, totoong tawag dyan, totoong gata ng nyog. Kasi yon sobrang langis nun. Sobrang mantika. So, ito, pwede na rin kaysa wala, di ba? So, ito, pinukus ko pa yung isang Tetra Pak na kulay blue ng gata. Sabihin hanggat di siya nag-sponsor. So, nagdagdag din ako ng konting water pa, mga half a cup. So, papakuluan na natin siya pa. Kanina pa ako kulo ng kulo, di ba? Hindi ko pa tinatakpan. Ayan. Hindi, basta, tatakpan natin siya. Manalig lang. Dapat kasi nung ano pa to nung yung pala nagdagdag pa ako ng konting water. Dapat nung Holy Week ko pa to niluto. Kaya lang ang dami kong ginagawa nung time na yon. Kaya ngayon ko lang siya naluto. So, nag-add ako ng half bouillon ng beef or pork yata to, para sa additional lasa. So, ito na nga. Check na natin. After 15 minutes, ganyan na yung itsura niya. Diba? Marami pa siyang liquid, diba? Mamaya mauubos yan. So, ang gagawin natin is mas lalo pa nating ibababad yung mga dahon para mas lalo pa siyang maluto. Ito, idadagdag na natin yung natitira pang gata dun sa pangalawang batch. Yan. Tapos ito nga, ilagay na rin natin yung isang buo nung pangatlong pouch ng kulay blue na gata. Yun. Actually, masarap naman siya. In fairness, creamy siya. Hindi nga lang siya kasing totoong ano. But for me, okay na rin ito. Kaysa nga sa wala. Yung iba, napapansin ko, sinasama na yung pak. Since this is pickle
specialty talaga, no? Kasi, but then, since si Alan ay hindi mahilig sa maanghang, so itatoppings ko na lang siya. So, ito ang aking isa pang pansahog, yung hipon nga. This is swahe lang naman. So, ayan. Kaya, tinabi ko siyang ganyan para nakasoak na siya, madali pa siyang bunutin mamaya. Kasi mamaya tatanggalin ko siya kasi nga, gagawin ko siyang pang garnish. So, nakaka-15 plus 5, so 20 minutes. So, another 10 minutes. But wag nyo ubusin yung 10 minutes sa pagpapakulo ng hipon kasi mag-shrink yan. Liliit yan. So, siguro mga 3 to 5 minutes, pwede na yon. Hanguin nyo na. Okay? Para hindi tumigas yung karne. Yung laman ng hipon. Tapos, naglagay pala ako ng kalahating takip ng patis. Alam niyo na may ibig sabihin ko ng kalahati ng takip ng patis. Ano? Ng patis, syempre. Tapos, ayan. Lalagyan pa natin siya ng isang buong bulyon ng shrimp flavor. Kasi, bet na bet ko talaga itong shrimp flavor. Tapos, ito nga, imimix natin para pumalat yung lasa ng hipon palalo. Tapos, mamaya tatanggalin natin yung hipon sa separate na lalagyan. Okay? So, kukuloy natin siya for another 5 minutes. Mamaya makikita natin na halos tuyo na siya. So, yun. Tapos, pagkatapos nun, syempre, ipi-plate na natin. So, ito, good for one. Actually, ang daming natira nito eh. Kasi dalawa lang talaga kami dito sa bahay na kakain. So, dadali natin siya sa San Pablo, Laguna. Pakain ko siya sa mga kapatid ko. Ipapag-deliver natin siya. Via airplane. Char. So, yun. Pwede siyang i-freezer, ha? So, ayun nga, natanggal ko na, no? Yung hipon. So, katapos ng 30 minutes o 35 minutes, depende sa inyo, ito natin itong naluto nating laing. Pasensya na at may sipon na naman ako. O, diba? Sabi ko sa inyo, matutuyo siya ng ganyan. Pero may sauce pang konti dun. No? Sarap ng sauce eh. In fairness naman sa kanya. And it's truly masarap. Walang echos, ha? And kung tatanungin nyo ako kung Makate, hindi siya Makate. Very good yung Dison na brand. Usually nasa siya, nasa Save More o sa SM. Lang natin yung hipon ng ganyan, o diba? Tapos kung talagang ayaw nyo ng baboy, pwede naman. Ang ipalit nyo, yung dilis. Yung pahabang dilis, diba? May ganon. Tapos, ano pa ba pwede ipalit doon? Pwede nyo inimay na isda na matitigas. So, ayun, bahala kayo. So, ayan. O, tapos na. Guaranteed 100% hindi siya Makate. Kahit hindi ko siya hinugasan, garnish lang natin siya. So, ayun guys. Sana natutunan naman kayo dito kahit paano. Sabi ko lang, hindi siya masarap. Napakasarap niya pala talaga. Very good siya. Try nyo na. Yun lang. Bye!